2024 ay isang napakagandang taon sapagkat dito po lagay natin ang theme. This is the year of the great harvest. Isa siya ng prophetic declarations na ito yung taon na magkakaroon ng malaking harvest. Kung di mahayaan na kasibahan po ito ay hindi lumalago. Dapat i-challenge natin lahat ng mga churches na tayo lahat ay lumago. Okay? Now, before I continue, let me share some few thoughts muna. No? One day, dito ko, mga leaders ko, at tinatanong ko, mahalaga ko kasi ay isa ang simbahan para tayo lang. Kung i-manumate tayo ng mga churches mo. Bakit? Sanay na sanay ang simbahan na gumagawa ng tama pero wala ng effect. Gumagawa ng tama pero wala ng effect. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng tama pero wala ng effect. Gumagawa tayo ng tama pero wala ng resulta. Kaya tayo gagawa ng tama na may resulta. Yun ang pumuntahan natin yun. Napansin ko, nung hinihintay ko yung managers ko, sabi ko sa kanila, doon tayo. Ikaw, pinagkuhan mo, Pastor Duro po, 40 o 40 souls. Ilan na mukha mo? O, parang nakali ng 40 so lang. Bakit naging po? Ano po kasi? Tapos po, pagkatapos ng isang buwan, tinanong ulit siya. O, sa likod. O, yung pala, mayroon tayo isang napakahalagang tanong na gusto ko i-share sa inyo. Isang tanong lang, marami ng maayos. Di ba? Alam na yung tanong na yun. Sa pusang tabi mo, ano kaya yung tanong na yun? Okay, ready na ba kayo? Yung itong tanong na to, pagdating sa mga churches nyo, o sa aming mga leaders nyo, itanong nyo ito, tingnan nyo, pabibiglaan na. Ang tanong nyo ito, is it working? Ganda ng plano mo, is it working? Ang ganda ng plano mo, is it working? Ang ganda ng strategy mo, is it working? Kasi hindi pa kailangan ng strategy ang tanong, kumakain ka ng strategy. Siya Naku, kapatid, kung ginawa natin, ang ganda. Dami kapatid. Is it working? Madami kapatid, pero madami din wala. Diba? So the question is it working? Tanong number one. Ang second, di ba nag-work? O maulang yan? Is it working? Diba? Halimbawa, ang cell leader na hindi kaya i-articulate ang purpose ng cell, masisira ang cell. Sa araw na ito, kung bigyan ang articulated ninyo, kung ano dapat gawin sa cells. Ano ang purpose ng cell? Articulated, hindi hula-hula. Pag tinanong ko yung isa, nag-training ko kasi kami, nag-articulate ko sa kanila. Sabi ko sa isang bagay sa inyo, articulate mo sa akin, ano ang purpose ba? Ba't yan nagsasali mo? Ano ang purpose mo? Ba't yan nagsasali mo? Igulit ko. Ano ang purpose mo? Bakit yan nagsasali mo? Sumagot sa akin, tatawin, estudyante. Pastor, kaya ako nagsasali mo. Katulad ng itinuro mo sa akin, I must multiply myself. I must evangelize. I must build community. And I must develop leaders. Napapunod tayo ng pagkakastigil ko tayo ng tukuyin. Bakit natuwa ako? Bakit kaya nag-articulate kung bakit kaya nagsasayo? Natutunan ko din mga sinisiyadong leader na hindi marunong mag-articulate. Nagkakain na lang hindi na sa ito yan. Sino sa inyo articulate ninyo? Bakit tayo nagsasarbo? Sabay-sabay tayo, bakit tayo nagsasarbo? Number one, does that mass?
Number 2, the cell must evangelize. Number 3, the cell must build community. And number 4, the cell must develop leaders. Bakit? Ano ba sabi ko sa iyo? Itong apat na ito, articulated dapat mo ng mga churches. Pag hindi na-articulate yan, hindi ka makasama sa harvest. The first thing is to articulate the vision of the cells. Kasi po ang cell, kung gagawin ng Panginoon. Kung ang leader yan, hindi niya doon mag-multiply, at siya magpapalako. Kung ang leader yan, hindi niya doon, purpose mag-evangelize, mag-start na yan. Yan ang unang gusto ibato sa inyo ngayon. We must articulate our vision. Lahat, balikan yung mga church, kausapin mo mga leaders, ipag-memory mo. Okay? Pag hindi nakabisado, ikaw sabi ko, ikaw kabisado mo muna. So nagturo ako one day, pagkatapos pagturo ng mga certain leaders, uwi ka na, pumunta ako sa Pepuan, sabi ko, ano ang purpose ng set? Sinabi niya, articulate ka dapat ako sa nilalabas kita. Balik siya doon, tuloy yung mga kakawin, kita po ulit, hindi mo alam yan. On that day, lahat ng servidor ko, alam na nila ngayon ang purpose ng set. Amen? Kaya alam naman niya, mukhang mahirap kasi namin niyo, kayo doon, lahat ng isa-isa po kayo. Pero sa kayo, hindi na natin gagawin yun. Yung katanong mo yung tanongin mo, ano ang purpose mo sa pakinggan mo? Tama. Sige, 1, 2, 3, go! Ano ang purpose ng sa'yo? Magkainan, enjoy, magtawanan. Hindi ko naman. Ulitin natin sabay-sabay tayo. The cell must. Louder, the cell must. Ako sigurado, lalago mga churches kasi the cell must. Number 2, the cell must. The cell must. Number 3, the cell must. And number 4, the cell must. Yan, ang binaw. Diba? So, kung may sarili ko tayo, ano niyo muna, the cell must multiply. Is it working? Okay. Is it evangelizing? Is it working? I-evangelize kami. Is it working? Pero kami naman po, nag-reverse. Is it working? Lagi natin namin, is it working? So the question, what if it is not working? May prinsipyo kami pinapractice ngayon. Pag hindi natin ito, fail, set for fail, learn, adjust, do it again. Ulitin natin. Fail, sabi ko sa mga second leader ito, yan ang goal. Pag nag-fail, ano gagawin? Fail, learn, adjust, do it again. Ito siya buhaton. Ang pamutan na, kanus ang mag-live group or kanus ang manta mag-live group. So, i-encourage ka from Monday to Saturday, i-utilize na to. Even ang kanyang pagpanguli na to, Sunday evening, pwede na to na siya i-utilize as our live group. Time, tana. No? So, ang pangutana ka nag-work ba ang atong mga gipangbuhat? Daghang daw tayo gipangbuhat na maayo, pero gusto niya ni Pastor, di nakauna, ha? Wala, dili ka work, no? Maayo na itong gibuhat, pero na may result. No? So, ato karon kaya naman ta sa Conquest 2.0, nag-fasting ba mo? Nag-fasting mo, no? Nag-fasting tag meals, pero nag-fasting na tao, social media.
Wala. Nag-legal ba ta? Appeal man na siya. Nag-appeal ba ta og prayer? Required gid ta nga mag-appeal og prayer every night taman September 9 except Saturday and Sunday. Pero ang atong Saturday ginabuhat nato karon. So after this we will pray sa atong mga ipang-ampo nga mga names. Kung ang uban wala ka magud submit, usa ka rin pray to kay Lord. Lord, kung kinsa man ang imong ipadala na lugar, nameless, faceless lugar ang atong iampo sa Lord, hindi na pwede. Wala naman imposible. Imong silingan, iampo ra gud na apil. Iampo na kag-apil atong silingan. Ay, uy, nag-una na gud atong huna-huna. Pag-abot ani sa September 22, amigoy madala pa tungod kay nang gahi ni nga klase nga silingan. Ano mag-conclude man ta? Ikaw ba di ang Holy Spirit? No? Kita ba di ang Holy Spirit? Dili man. So, katong mga papinay na kabutang itong nga neighbors, i-appeal kong ampo. Isa po na mga exercise, kaya kamutan na panos aman ang last time na ito kanil ampo na sa itong silingan. Diba? So, i-appeal na ito sila. Wala ka, diba, sa gingon, kinsa na gingon, Pastor Maui, wala ka kabalo, kung kinsa'y mas hinog na sa ilang adto, no? Sa kadaghan sa atong giampo. Akong giampo, ni sobrang 20. Pero siya ang Lord, may isa, bigay pa ngayon. Niya ko nag-ampo ka isa, di ako bigay na isa. Yung giampo ka isa ang bigay pa ngayon. Pero dapat, kanya isa, madala din siya. Pero kung mayroon, zero na po, di ba, mahal po,